Dapat po palitan lahat ng mga tuta ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., Tambalos-Los Boyeng Rimulya at Di Satanas, lalo na ng Senado at lahat ng mga matataas na mga opisyals ng ating gobyerno kasi lahat ng nakaw po ay kasabwat ng sindikato ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at Tambalos-Los at sa pagpapatakbo ng ating gobyerno na si Kokak Di Satanas. Ano na Tuta Soto, mayroon ka pa bang natitirang hiya sa iyong sarili? Para maligtas mo ang iyong sarili, ay dapat nang ikaw ay mag-resign. Hindi yung kapit-tuko ka dyan sa iyong posisyon para maging kasangkapan ka sa pagtatakip ng mga anomalya ni Martin Romualdez at Bongbong hinggil sa mga anomalya at nakawan sa mga bilyong-bilyong flood control project. Bagsak ng iyong credibility. Idagdag pa ang mga ibinunyag ni Anjo Eliana. Tanungin mo rin ang iyong sarili kung may natitira ka pa bang kahihiyan. Ano naman Soto kung papalitan ka? Bakit ka natatakot kung wala kang kinalaman kina Martin at Marcos? Di ka dapat matakot kung mapalitan ka dyan sa pwesto mo. Senador ka pa rin naman, wala ka dapat ikakatakot at maliban na lang kung ikaw ang nagpoprotekta sa mga demonyo sa pamahalaan. Yan ang pagbagsak ng political career mo Soto. Di ka naman nanalo sa eleksyon. Halatang nagpatuta ka kasi sa mga taong isinusuka ng karamihang tao. Sayang ang mga haba ng panunungkulan mo na nabahiran ng pagiging tuta. Aalisin ka sa Senado na walang kredibilidad sa mata ng mga tao. End quote. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Title: Aimee, sinira umano ang pagsisikap ni Bongbong na ayusin ang reputasyon ng kanilang pamilya ayon kay Mon Tolfo. Matapang at diretsang sinabi ni veteran columnist Mon Tolfo na hindi na maitatago ang pagguho ng reputasyon ng pamilyang Marcos. At ayon sa kanya mismong si Senator Aimee Marcos ang nagpatindi sa pagkasira nito. Sa kanyang panayam, iginiit ni Tolfo na matagal nang sinusubukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ayusin at isaayos ang pangalan ng kanilang pamilya, lalo na sa gitna ng mga kontrobersya noong nakaraan. Ngunit, ang pampublikong paglabas ni Aimee sa entablado at ang matitinding akusasyon nito ang naging pinakamalaking dagok sa imaheng pilit inaahon ni Marcos Jr. Pang sabi niya, nasira yung pangalang Marcos. Unang-una, akala ko maisasalba ni Marcos Jr. ang pangalan ng kanilang pamilya. Mas lalong sinira nung pumunta sa entablado si Aimee. Sa gitna ng polvoron allegation, 100 billion insertion scandal at lumalaking tension sa loob mismo ng pamilya, sinabi ni Tolfo na lalo pang humihirap para sa Pangulo ang panunumbalik ng kanilang reputasyon dahil aniya mula mismo sa loob ng gagaling ang pinakamalakas na pag-uga. Okay, so anong masasabi niyan? Magbasa. Okay, people who reacted, tingnan natin 2,100 ang nag-comment o nag-react, 1,300 ang tumatawa, 235 ang galit, 461 lang ang nag-like kay Ramon Tolfo. Okay. Mga comments, Pinay in Aussie. Aw-aw, kanang aw-aw dyan. Alam na ng karamihan na ngagba at magnanakaw yang Pangulo ninyo. Adora taga Molila, naging totoo lang po siya at nagmamalasakit sa taong bayan, lalo na sa mga taxpayers. Prima Bele, para sa akin, hindi nasira ang reputasyon ng presidente, mas lalo pa siyang pinanigan ng majority. Ricky Estrada, si Aimee pinakita na lang niya lang na kahit kapatid pa niya, ang Pangulo hindi niya kukonsintihin ang maling ginagawa alang-alang sa bayan. Arnel Santos, paano inaayos hanggang ngayon hindi pa naiharap si Martin at ang ibang congressman. Pasalamat na lang siya, hindi gawain ng INC ang marahas kung nagkataon kayang gawin ng ibang samahan gaya ng pagkakaisa. Anyway, alam niyo naman si Mr. Ramon Tolfo gusto niya maging relevant kaya palaging nagpo-post ng ganyan. Okay. Reputasyon ng Marcos. Talagang sirang-sira ang Marcos after yung 1986 EDSA Revolution. And over the years, hinay-hinay silang kakabangon, kaya nga itong of course sa Ilocos Norte malakas sila, baluarte nila yan. So kailan ba yun nanalo? Nagkandidato yung BBM na yan, unang try niya talo sa pagka-senador, then nanalo siya sa second try. So ibig sabihin nung nanalo siya,
unti-unti nang nakakabangon, di ba? Kaya lang, nung Vice President, natalo. Kahit recount, talo pa rin. So, ang pag-angat nila, pagbawi ng kanilang reputasyon, nangyari nung sinamahan siya ng mga Duterte. Nung nagkaroon ng unity at binutohan siya ng 31.6 million, yun na. Umangat na ang reputasyon ng ang Pilipino, nagbigay na ng tsansa para sa Marcos. Yun na, nakabangon na. Hindi naman siya magpre-presidente pag hindi pa siya pinatawad. Kung ang taong bayan, hindi pa nila pinatawad ang kapalpakan ng Marcos Sr., hindi siya mananalo. So yun, naibangon na. Ang mga kakamping na lang, mga makakaliwa na lang ang ayaw kaya sa Marcos. Okay? Kailangan, anong nangyari? Pagkatapos, bigyan sila ng taong bayan, nakakaraming taong bayan ng second chance. Anong ginawa ng Pangulo? Unti-unti niyang sinisira. Siya ang nagpa-lugmok sa imahe ng Marcos. Kaya kami, pamilya namin, Ilocano kami, Marcos loyalist kami, wala na. Tumalikod na kami sa Marcos Jr. Of course, yung Marcos Sr., hindi namin tatalikuran yun. Malaking utang na loob namin sa Marcos Sr. Dahil kaming mag-asawa, hindi kami nakapagtapos ng kolehiyo kung hindi dahil sa State College na ipinatayo ni Marcos Sr. sa aming probinsya sa La Union. So forever grateful kami sa Marcos Sr. Itong Marcos Jr. wala na kami. Talagang sinira niya ang ano. And yung ginawa ni Senator Amy sa entablado sa iglesia, to me, pagbangon yun. He's trying to save the Marcos family. So lalo akong humanga kay Senator Amy Marcos dahil gusto niyang isalbar ang pamilya niya. Pinili niya ang bayan over his family. Bayan muna bago pamilya. Ganun ang nangyari. Yung sinasabi ni Senator Lacson na hindi daw maka-Pilipino yung ginawa ni Senator Amy, I don't agree. Talagang maka-Pilipino yung ginawa niya. At taong bayan na lang humusga. So ako, validation ito Yung sinabi ni Senator Amy, binalidate lang niya yung sinasabi ni Tatay Digong ng presidente gumagamit ng coke. Binalidate lang niya yung pahayag ni former Senator Nikki Cositing ng Bongbong Marcos ay gumagamit talaga yung sinabi ni Cathy Binay o Binag pa na, Cathy Binag na gumagamit ng coke. So, ang Pangulo mismo ang sumira sa Marcos family at pilit na ibinabangon ni Senator Amy. Yan natin ng reaction, opinion, itong post Kitty Duterte. Pahayag ito ni Senator Tito Soto. Sabi niya, Tito Soto, nanawagan sa mga Pilipino na huwag hayaan makabalik sa pwesto ang mga Duterte. Sabi no. Ayon kay Senate President Tito Soto, pag nakabalik ang mga Duterte sa pwesto, gigibain na talaga nila ang bansa. Kaya ang kanyang panawagan ay huwag ibalik sa pwesto. Ano ito? Desperado na sila? Takot na takot sa pagbabalik ng isang Duterte sa Malacanang? Mapipigilan ba nila ang pagbabalik ni VP Sara? Papakinggan ba sila ng nakakarami sa taong bayan? Tingnan natin people who reacted. 15,000 people ang nag-react, 11,000 ang tumatawa, 2,300 ang galit, 1,800 lang ang nag-like. So nito, around 95% hindi naniniwala, galit pa nga kay Senator Tito Soto. 5% lang ang sumasang-ayon sa panawagan niya na huwag ibalik ang mga Duterte sa Malacanang. Ito, RR Duba, Duterte kami, ayaw namin sa mga Soto. Barbara Kalubayan, mahadlok man di ay. Alejandro Valdivar, ikaw dapat mawala dyan, bugok ka naman. Ruth Luwad, kolbaan ka. Kolba, natakot na. De Doniega Rosel, sulit Duterte, tawin mo Ana Alcoberes, pag sure Tito Sen. Hadlok, puros hadlok. Rael Christ Kudoy, kolba my heart, kurog my feet, let's get ready to rumble. Halos lahat sila mga anti-Duterte forces, yan na yung kanilang mga naratibo. Sinisiraan nilang mga Duterte, trying their best, trying hard na pigilan ang
pagbabalik ng mga Duterte. Kaya ito, yung move nila na yung napapabalita na warrant of arrest ng ICC kay Senator Bato, isa na yan. Sa tingin ko, darating ang panahon na meron talagang official ICC warrant arrest kay laban kay Senator Bato. But pasalamat na lang tayo at nandyan ang Korte Suprema, na sa tingin ko ang ating Korte Suprema hindi na nila papayagan na maulit yung nangyari kay Tatay Digong. Sususihin yung hihimayin talaga ng Korte Suprema due process. Mabuti na lang at maagap si Senator Bato, nagsampa na ng kaso or motion o nung tawag doon sa Supreme Court. So pagdating ng official warrant of arrest, dadaan na yan sa korte at ang korte ang magdi-decide. Hindi katulad nung kay Tatay Digong nga ang nag-decide, group effort lang, sila lang. Sa isang araw, March 11, pagdating ni Tatay Digong sa airport, hanggang hapon lumipad na papunta na sa ICC, ay napakasakit. But anyway, tanggapin na lang natin mga ka-DDS yung nangyari kay Tatay Digong. But huwag tayo mawala ng pag-asa. Magdasal po tayo. Ako araw-araw ko yung pinagdadasal ang mga Duterte, lalo na si Tatay Digong, yung kalagayan niya doon na malampasan niyang pagsubok at makabalik ng buhay dito sa Pilipinas bago masaksihan niya ang pag-upo ni BP Inday Sara as presidente sa Malacanang. Kahit balik-balik ta rin pa nila impeachment, malapit na, magde-December na, no? January, February 6, sampa na yan. Sa pagsampa ng impeachment case, susubukan din nila na baldahin o tanggalin ba sa pwesto ang mga senador na nakikita nilang papabor, boboto sa acquittal ni BP Sara. Kaya iniipit nila ngayon Senator Escudero, Senator Jinggoy, Senator Villanueva. Kaya lang so far wala pa naman silang naisasampang kaso. At ang kaso na yan, it will take time. Kahit sabihin natin masampahan nila ng kaso yung tatlong senador, by 2028 hindi pa tapos yung kaso na yan. Matagal ang pagdinig ng Sandigan Bayan yung mga kasong ganyan, mga graft and corruption. It will take 5 to 10 years. Obserbasyon ko lang ito, ha? Kasi may mga nahahatulan, no? Bagong nahatulan lang. Sino ba yun? Nakalimutan ko na. Parang taga Surigao del Norte, barbers ata yun. Hinatulan, convicted, kaya lang patay na. Ganyan. Kaya kahit sampahan pa nila ng impeachment case si BP Sara, panalo pa rin tayo dahil yung minority senators na siyam, sigurado na yon boboto para sa acquittal ni BP Sara. Nandyan pa si Senator Pia Cayetano, nandyan pa si Senator Miguel Zubiri, plus of course Villar sisters, Villar siblings, boboto yan. Kaya malaking problema nila ngayon, paano nila pag-isahin ang pwersa nila. Mag-unite ang mga kakamping, Marcos loyalist at saka mga makakaliwa. Ang problema, sino ang united candidate nila? Papayag ba si Martin Romualdez na surrender ang kanyang ambition maging presidente? I don't think so. Baka by 2028, ano na yan, naka-ready na yan, kabango na yan. So maglalaban Romualdez, Risa, Tulfo, BP, di talo sila. So sige, louder, Senator Soto, manawagan pa kayo, baka sakaling pakinggan kayo ng taong bayan. At kaming mga DDS, solid kami. Bobotohan namin, iluluklok namin si BP Sara sa Malacanang by 2028. Yan natin ng reaksyon, opinion, itong post ang balita ngayon. Title, Pulburon sa Naga nakakabahala. Lumalalim ang pangamba ni Naga sa Naga matapos ibahagi ni Mayor Leni Robredo ang nakakabahalang lawak at tapang ng operasyon ng pulburon sa lungsod. Mismong mga komunidad at barangay officials na raw ang humihingi ng tulong dahil kahit ilang police assets ay sila pa ang nagiging pangunahing pulburon personalities sa lugar. Sa panayam sa lokal na radyo, sinabi ng alkalde na marami na siyang iniulat kay Naga City Police Chief Colonel Gilbert Fariñas at binigyang diin na hindi sapat ang kasalukuyang anti-pulburon program. Ayon sa kanya, kailangang higpitan ang ugnayan ng PNP at City Hall upang maharap ang lumalalang sitwasyon. Ito ang payag ng Mayora. Grabe ang problema ng
pulburon dito kahit sa City Hall mismo. Grabe. Nakukulangan ako sa programa ng siyudad tungkol sa pulburon, laban sa pulburon. Pagdating sa enforcement, kaya ng PNP yan, pero dapat may maayos na synergy sa trabaho ng PNP at saka ang City Hall. Dagdag pa niya, iba't ibang barangay ang nagrereklamo dahil mismong police assets ang nakikitang sentro ng bintahan ng pulburon. Ang pinaka-problema nila ay yung asset mismo ng pulis. Siya pa yung nagiging main pulburon personality ng barangay. Ang nakakabahala, sabi ni Robredo, ang pagkakasangkot ng ilang high school students sa pulburon. So, grabe na talaga. Nakakalungkot. Tingnan ko ang reaksyon, 11,000 nag-react, 4,700 ang nag-like, 4,600 ang tumatawa, nalulungkot is 1,800. Comments. Susan Cobil, klaro, you need a Tatay Digong there po. Hans Rigner, now you know na madam, tokhang lang ang solusyon dyan. Spy Hinzo, okay lang yan, Mama Lini. Addictos din, alam nyo na. Markel Gases, nawala na yung panahon ng dating admin. Kung hindi man nawala, humina siya o naglaylo, nagtago ang iba. Ngayon, parang di na sila natatakot, kaya balik sa normal uli. Pinabayaan nyo kasi nasimula ng dating admin. Hindi lang sa inyo ang may problema, all over the Philippines ang problema, hindi lang sa Naga. Agree ako niyan. Hindi isolated case ito sa Naga, halos sa lahat ng bansa at munisipalidad, syudad at munisipalidad sa bansa, halos ganito na ang nangyayari. Bakit? Yan na lang. Sabi, police asset. Bakit maglakas loob yung asset ng police? Civilian ito, civilian. Utos-utosan ng police o tauhan ng police, tinalaga dyan. Siya ang nagbebenta ng pulburon. Bakit maglakas loob niyan? Sino ang huli sa kanya? Yung police? Yung police ang amo niya. I believe hindi lang ito sa Naga nangyari. Maraming, halos sa lahat na ng lugar, baka ganito na.